Kasi kailangan ako refresh. Buka sa sunod niya, Domingo. Ang dinhi, salamat biyo, ang atong youth, sabay, alas 9 pod. Awag na ito mga batanon, ginikanan, i-encourage inyong mga batanon dito sa chapel, ang Sunday School pod nila. So, nag-revive ka sa atong mga Sunday schools, ang Bisaya, diha, ang English, diri. So, 9 o'clock simultaneous, doon sa atong youth Sunday School dito sa chapel. Unya, sa hapon, doon na may kabakuhan sugod sa bulan sa Agosto. Dili na alas 3:30. Alas 3 na ang atong Filipino worship service. Unya, ang atong contemporary, magsugod na sa 5:30 sa hapon. Nauna, 6 o'clock na siya. Pero karon atong sundan, 5:30, naroon makakumanta sayo-sayo. Ang walay mga sakyanan, dili mag-resort pagpaulit o Domingo. Ako na nakitaan si Pastor Eli. Pastor Eli, welcome sa atong panimbahon. Naanin assign dito sa may Dalamungan, UCCB. Welcome ka kay Pastor. Ban pa ng mga announcement, labi na sa bulan sa Agosto, nagkalapit na din aron nga magiyahan kita sa tibuok na bulan. Pitsa 4, 11, 18, 25 o muna siya ang atong bulan sa Agosto. Communion Sunday, Evangelism Sunday, ang anniversary na sa Los Amigos. Sa Pitsa 11, Pitsa 18 ang atong Outreach Sunday, muanhi din hipod ang mga taga-outreaches, ang atong mga taga-worshiping congregation ni ana nga Domingo. Murag naapoy announcement ang syudad ni ana nga dunganon, no? Isabay ang plural o indak-indak ana nga adlaw. So most likely banha na pod ang atong tubangan kay mao man na usual nga ruta nila. So kung doon na mo projection sa mga schedules niya na nga panahon i-consider na ang 18 Outreach Sunday at the same time indak-indak sa syudad o plural parade. 25 ang atong UCCP Social Concern Sunday, anniversary na pod. Anniversary ba ni nila or ila lang atong gigahin nga Domingo para sa social concern. Ang atong back to school malampuson nga gilunsad o gihimo kagahapon ipanguluhan sa atong Christian Young Adult Fellowship dinhi sa Crossroads Congregational Church. Daghan ang mga collaborators niini ang nag-apil na himong kabahin, ang UCCP Turil SIAF, ang SMDC SIAF o ang atong conference minister si Reverend Rodel Rivera maogyo po dito nanguna sa pag-distribute. Daghang mga bata, more than 300. Matud pa ni Pastor J, mga 350. Kay Kapinman, 351. Dagan-dagan. Ibili na lang po nila ang sobra para isaka po dito sa unahan. Nga wa nagyod maabot tong nasa unahan. Little Baguio man siguro to. So daghan ang Mailuan area churches, Tikulon area churches, kay sa Tikulon mura og naitulo, sa Mailuan na ay kung wa ko masayop tulupod, napay Little Baguio nila maabot, but they look for the opportunity nga makaabot yun bisan ang supply na lang yun. 300 kapin ang naabot nga mga bata. Diha po'y partner nga kining ni ang batch 73 sa UIC nga ning hatag og snacks para sa mga bata nga mamaktas og 3 ka oras gikan sa malita, at least na sila mabalon nga snack along the way pagpauli nila. So salamat sa buhi nga Dios sa atong gihimo nga ini ang bag to school to targeted nga 400 or close to 400 ang nahatagan niini. At ta sa atong pagpasalamat usab sa Senior Citizens Fellowship or sila ang nanguna nga matukod ang temporary shelter. Basin og temporary lahutay na pero isugdan magyud nila. So naanay temporary shelter ang Lumad. Tingala mo asa man ang Lumad, Lower Madapo. Sa Bangkiruhan nga si Ate Susan ang atong misyonaryo dihang bahina.
o napay iyang kauban si murag si Ate Paz, no? Nara. Mo sila may partner dito ni ining ministry. Og salamat sa Senior Citizens Fellowship nga mo'y nanguna ni ini sa pagtukod labi na sa kanang naang temporary shelter. At itong miaging Bernes, ang Parlang Pag-asa teachers mausab ang nagpadayag sa ilang panahon aron motabang sa pagpamutos sa mga kabahin ni adtong para sa back to school nga pack nagipanghatag nato. Ang senior na ay Senior Citizens Fellowship kay karon ang katapusang Domingo, no? So dili pwedeng makalimtan ang pag-invite sa mga senior citizen. Karon nga hapon alauna dunay tigom og fellowship ang mga senior citizens. Ayaw mo kalimot. Basin og magpaniud to malimtan unsa ganito'y activity. Alauna dinhi ang senior citizen nya nagupong di na musugod og udto para di nakalimtan. Pero mo ni ang ilang schedule. Unya adto ta sa uban pa nga mga nakapatik dinhi, ikapito, ikawalo. Adto ta sa ikawalong announcement. Ang atong U5 Small Group Ministry gihatag nga lecture ni Pastor J diadtong miaging Sabado para sa small group ministry nga atong ilunsad pohon dinhi sa atong simbahan. Before pandemic, naglunsad ta sa small group ministry, naka-organize ta og busa man dihay natukod nga worshiping congregation duha o guban pang mga ministries. Karon mag-relaunch na pud ta sa atong small group ministry o gaduyog sa mga lecturer si Windrick o si Crystal Lim nga ato rapod nga kauban dinhi unya nahimong active dito sa Pikas nga Christian Church o atong gihangyo nga muhatag sa ilang makasinatian especially sa small group ministry karon ato ning gilunsad po diri sa ato. Ban pa ato ta sa atong balikta aning lumad, no, kay ang actually ang nahitabo sa lumad usab human sa paglunsad ni adtong fellowship dunay BBS or Vacation Bible Adventure ngadto sa mga outreaches o Sunday School extensions. Sa Lower Madapo gihimo nato ang tigom sa mga bata o ang Tivar Bukana Sunday School extension gihimo na po dito ang itawag nga BBA or Vacation Bible Adventure. Padayon kita mga igsuon ang atong announcement usa may tungod sa atong stewardship, care and service. Ako mong giawhag sa pagtan-aw sa detalye. Di kaayo maklaro man gud diha, pero pwede natong tan-awon ang atong chime bell for the details. And if you have some questions, queries, or suggestions related to that, duol lang sa atong opisina para maghatag og update usab. Kung makainomdom ka mo, nanawagan kita og atong mga hinabang para sa nasunugan diha sa likod sa Magallanes dool sa hospital og nanawagan usab kita og hinabang para sa mga nabahaan. Atong miaging simana gihatag na ang mga nadawat nato nga mga hinabang para sa nasunugan. Makita nato na picture diha og gihatod gipanguluhan ni Pastor J ang paghatod usab dito sa Tunggol, no? Tunggol Pagagawan Maguindanao. Ang gidistribute usab ang mga hinabang sa manabahaan pinaagi sa atong simbahan dito sa UCCP Tunggol. Kana ang atong gihimo sa milabay nga simana og malampuson kini nga na distribute og nagpasalamat ang atong mga igsuon didto ni ana nga dapit. Adto ta sa atong mga request for healing prayers. Ang mga ngalan sa mga igsuon nato niya dinhi nakapatik, apil nato kanunay sa atong pagampo, labi na sa atong mga family prayers. Mention at least 2 names per day or per prayer. Nindot na kain na siya nga maapil nato sa atong pagampo. Mga igsuon nato nga nagsaulog sa ilang adlaw na tawhan
karon nga adlaw o karon nga semana ilang mga pangalan ni Apo dinhi nakapatik sa atong sa atong chambers palihog sa pagtan-aw kung niya ang celebrant nga atong igsuon sa pagtuo palihog sa pagtindog di sa nato patukaron si Greg kay mag-birthday na siya karon nga semana. Tindugon sa nato si Greg samtang atong haranahan o guban sa atong mga igsuon nga mag-birthday karon. Happy birthday, Greg. Once again has come your birthday. Once again the time is here. What a loving gift from Jesus. He has given you one more year. Happy time. Your birthday. Happy time is here. What a loving gift from Jesus. He has given you one more year. Sweeter as the years go by. Sweeter as the years go by. Richer full Jesus' love is sweeter. Sweeter as the years go by. Ang panalangin sa atong buhi nga Dios, maanaa sa atong mga igsuon nga nagsaulog sa adlaw na tawhan, ingon manusab sa ilang mga kasumaran sa ilang kaminyoon. Naopa nga padayon ang Dios nga atong makit-an o mapadayag diha sa inyong kinabuhi. Padayon kita mga igsuon sa atong panimbahon, palihog sa pagtan-aw na sa atong mga talamdan, katong andamon atong mga kaugalingon duyog sa pasiunang awit sa kuro. Tawag sa pagsimba, ginawag ang tanan sa pagtindog. Kitang tanan gitawag sa atong Ginoong Hesukristo pinaagi sa pag-ingon, umari ka nako, sunod kamo aron mahimo akong mga tinun-an. Miyani kita tungod sa tawag sa atong Ginoong Hesukristo. Sa ngalan ni Hesukristo, Atong gidawat ang iyang pagdapit kanato sa pagkadisipulo. sa ngalan ni Kristo, Kita nagasimba o nagadaig sa Dios. dinhi sa kalibutan, diin anaa ang kagubot. Atong imantala ang Dios sa kaluoy. Taliwala sa walay paglaom nga nahulga o pagkalaglag sa kinabuhi o katawhan. Atong imantala ang Dios sa paglaom. Taliwala sa walay pagtagad o pagkabahin-bahin. Atong imantala ang Dios sa gugma. Dali kamo og maghiusa kita sa pagsimba ug atong ipaambit ang atong pagtaksi sa kinabuhi nga presensya sa Dios sa kinabuhi ay sa kalibutan. Atong awiton ang iglesia sa Dios. Sweet
sa kanya, himayaon ako siya. Maghiyo sa katawan na tanan, magamahan ka niya, magamahan ka nuna. Ang iglesia na tinawag sa Diyos, masilong tayo sa mga bariya, upuhato ng kaubutunan. Sa yolog sa kalisong magpalayo, kay si Kristo nagmando siya ngayon. Ngayon na ang inuwan ng Diyos, ang luluwas sa kanan, hinayaw nato siya. Mag-iwas sa katawan ng kanan, magamahan ka niya, magamahan ka nuna. Ang iglesia mong tinawag ng Diyos, maging dahil kung may palilibunan, mahimayin ka nunay ang kanan. Tulungan mo, Ginoo, sa ibundunan, huwag kalay lumipas ang kalunan. Ngayon na ang inuwan ng Diyos, ang luluwas sa tanan, himayaon nato siya. Mag-iwas sa katawan na tanan, magamahan ka niya, magamahan ka nuna. Mag-ampo ta. Labing gamhana namong Diyos nga amahan. Anian na usab kami dinhi sa imong balay alampuanan. Aron magpasalamat sa mga grasya nga among nadawat nining simana. Ania usab kami aron maminaw sa maayong mensahe nga pag-adadon sa among pastor ug sa mga maanindot nga awit nga pag-aawiton sa among mga choir. Kining tanan among ginaampo ug sa ngalan ni Jesucristo Jesus nga nagtudlo sa pag-ampo nga Ama. Amahan namo nga naa ka sa mga langit. Pagdayon ang imong ngalan. Umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay. Pinunoa luwasa kami sa daotan. Kay imo ang gingharian, ang gahom, pangimaya, hangtod sa kangturan. Panglingkod ta. Sa Santiago 5:16 nagingon, busa pagsugiray kamo sa inyong mga sala, ug pagampo alang sa usag-usa aron kamo mga ayo. Ang pagampo sa tao nga matarong dakog kahimuan. Buhay
Sa Salmo, nagingon, gitukod pag-usab sa Ginoo ang Jerusalem. O gitigom niya pagbalik ang mga Israelanhon nga nabihag. Gilipay niya agnang masub-anon o giayo ang ilang mga samad. Diha sa Dios makakaplag kita sa pag-ayos sa atong balatian. Diha sa Dios makakaplag kita og kapasayloan, kalinaw o pakigdait. Salamat sa Dios. Niini nga gasa pinaagi kang Kristo. Amen. Pudol kita sa Dios ingon nga mga pinasaylong katawhan diha sa atong pag-ampo alang sa katilingban. Langit nun yamahan, dili matukib sa mga pulong ang kalipay nga among masinati og nabati tungod sa kaayo nimo nga ni sa among kinabuhi nga imong gipadayon sa paghatag o pagpaambit nga ni kanamo. Salamat Ginoo sa mapasayloon nimo nga grasya, sa imong presensya, sa imong gugma, sa imong pag-uban, sa imong pagsapnay kanamo, sa imong paggiya kanamo sa panahon sa kalisdanan ug among mga kalibog. Salamat Ginoo nga ikaw ang among kauban sa panahon nga daw wala na kami makit-an nga paglaom sa kinabuhi. Salamat Ginoo sa daghan nga mabutang imong gipasinati. Ubisan usahay sa mga panahon nga bugat ang among kasinatian, ikaw ang among nakit-an nga nagsapnay kanamo. Busa Ginoo, walay igong rason nga dili kami mo pasalamat. Daig og ipataas ang imong pangalan nga ni sa among taliwala. Ibayaw namo o Dios ug giila nga ikaw ang among kauban sa milabay nga mga adlaw ug semana. Ila namo nga ikaw ang padayon nga among kauban bisan sa umalabot nga mga adlaw. Salamat Ginoo nga ang among mga igsuon nga nagbalatian imong giduaw. Ihatagan sa paglaom ang uban kanila nangaayo na o Dios, and we celebrate with them. Salamat Ginoo nga ang uban padayon nga nagatawag kanimo og ikaw naminaw usab sa ilang kahimtang. Nagatan-aw ngadto sa unahan sa imong pabor, sa imong pag-alim, sa imong pagduaw, sa imong pagsangkap kanila sa panahon nga kinahanglan hilabi na Ginoo ang imong kahinguhaan nga kanunay among dangpan. Salamat o Dios sa daghan nga mga igsuon namo nga nagsaulog sa ilang adlaw na tawhan karon nga semana niini nga adlaw. Di naman ugaling namo malitok ang ilang mga pangalan apan ikaw o Dios ang nahibalo sa imong pagpanalangin, pag-umol kanila o paglig-on kanila sa panahon nga ikinahanglan nila ang imong paggiya o presensya. Salamat Ginoo nga imong gidugangan sa laing tuig ang among musician si Greg o nagigduyog kami sa iyang kalipay nga imong gidugangan sa laing yugto sa kinabuhi nga magapadayon sa pagpangalagad kanimo, padayon nga iyang matagamtam ang imong kaayo, ang imong pagpasaylog, imong gugma nganha sa iyang kinabuhi. Salamat usab o Dios sa banay nga nagpaluyo kanila na kanunay mooy nahimong source of their inspiration, the network of help imo kining gi-provide ngadto kanila sa milabay makatuigan, and we look forward Lord that you continue to provide such wonderful favor every now and then. Salamat sa bugo Dios sa mga nagbalampuson nga magibuhaton last week. Daghan ang mga nindot ug madaugon nga buhat nga imong gitugot nga may tabo dito sa Malita area. Mga bata nga nalipay, mga pamilya nga nalipay. Kami usab nalipay tungod kay among makita sa dagway sa kabataan sa mga litrato, bisan sa litrato na lang o Dios. Ang ilang kalipay ug kadasig nga nakadawat sa imong pagatiman pinaagi niini nga among gihimo nga ministeryo ngadto kanila. Praying Lord nga dili sila makalimot o makakita sila nga kini nahitabo tungod kay ang dako nga gugma ni Kristo adunay pagtagad usab kanila.
Nagampo kami alang sa mga nasunugan, nabahaan, dili lang dinhi sa Mindanao, dito sab sa Luzon, tungod kay daghan ang among mga katagilungsod, ang among mga kauban dinhi sa Pilipinas, mga igsuong Pilipino, mga kaila higala nga nabahaan o sa kasamtangan nagapaningkamot sa pagbarog Ginoo. Uban ni sila, sangka pa sila sa makausapa aron nga mahimong makabangon balik sa ilang kinabuhi. Mobilize, Lord, the people around katong mga dunay mahimo sa pagtabang. All of us to also extend help to this community nga napiktuhan sa dakong bagyo dito sa Luzon, ang baha diri sa Mindanao, ug uban pang mga katalagman nga gapanghitabo sa tibok Pilipinas, Lord. Amo kining giampo kanimo nga mahimong maka-survive, makatikang sa unahan, makabangon na usab ang among mga igala, mga igsuon kaila. Pil sa pag-ampo namo o Dios, ang among nasod mahimong taliwala sa mga kasinatian sa pagpangulo ni Bongbong Marcos Jr. Dunay kalisdanan, dunay nagsupak, dunay wala mo salig, dunay na frustrated ni ini o Dios. Pantaliwala ni ining tanan, ikaw ang Dios nga nalabaw nga nahibalo sa tanan nga mga gumunhap hitabo sa kinabuhi. Mahinduman namo Ginoo ang imong gingon ngadto kang Moises kipagahi nimo ang kasing-kasing sa Paraon. Dunay imong katuyuan ni ini. Ang nihitabo usab sa among nasod, nagtuo kami, ikaw adunay katuyuan ni ini. Ipakita kanamo ang among participation nga sakto tubay sa imong plano o sa imong katuyuan nga gilatid alang kanamo. Lord God, sa among pagpadayon sa panimbahon karon among gihangyo, ablihan nimo among nahuna og kasing-kasing aron makadungog kami kanimo, makasabot kami sa imong mensahe, pinaagi sa imong alagad among pastor. Ginaot maghatag kini og kadasig kanamo sa among pagtikang sa unahan sa pagpangalagad kanimo, mahimong giya kini og kining tanan among giampo sa ngalan ni Ginoong Hesus among Dios ug manluluwas. Amen. Amen. Akong gihangiyo ang makahimo sa pagtindog alang sa atong pagbasa sa balaang kasulatan nga naa makita sa Ebanghelyo ni Jesus sumala ni Mateo kapitulo 11 bersikulo 28 ngadto sa 30 o sa Ebanghelyo ni Jesus sumala ni Juan kapitulo 8 bersikulo 31. Atong tubagan ang pagbasa. Duol kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipas-an ug papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo, sundan ninyo ako kay madungo ako ug mapausanon sa espiritu ug makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong isangon kaninyo o gaan ang ipapas-an ko kaninyo. Dinhi natapos ang pagbasa sa pulong sa Dios. Panalanginan kita niya.
palihog maglingkod. Dunay usa ka customer
Nagtuo siya ilado kay siya. Niya. Gikapoy na siya hinulat sa iyahang order. Ya sa usa ka restaurant. So iyahang tawag ang waiter. Iyang giingnan. Wa baka kailan ako? O kinsa ko? Niingon po ang waiter. Wa raba sir? Sige lang kay mag-research ko bahin mo. Unyag maka-research na ko balikan ti ka. Kay istoryahan ti ka o kinsa ka. Magampo ta. Nini nga mong gutlo sa pagpamalandong o Diyos. Itugot nga imong ipakunsad ang imong balang espiritu nga rikanamo. Aron among masabtan ang mensahe nga imong gusto nga ipakigambit nga rikanamo. Tanalangin ni Ginoo ang imong alagad nga mao ang magabahin-bahin niini sa imong katawo. Sa ngalan ni Jesus kami nagaampo. Amen. Maayong buntag natong tanan. Kumusta ang atong mga kinabuhi? Ha? Maayo? Dili day blessed? Amen. So atog yung i-feel ang blessing sa Ginoo. Salamat choir sa inyong malumay nga awit ang kinabuhi. Now, mangutana ko ninyo, how would you want people to address or call you? Ma'am? Madam? Sir? Uncle? Kuya? Kuan sa una no, nga miingon tawga lang ko kawatan ay lang ng manoy. Kanumdum ana. No? If my memory serves me well, usas ako ang mga wali dahil panahon nga nangutana ko o kinsa ninyo ang walay Facebook. So dihay usa ka buok ni pataas sa iyang kamot, amot ug naa pa baka turon nakasimba baka aron dire. Bikin sa may walay Facebook ninyo ron. Nagyapoy usa. Duha sila. No, so I presume nga kitang tanan aware sa trending o viral sa usa ka incident niadtong usa nga perti niyang sukua nga gitawag siya og alagi kabalo gid lagi mo. No? So I think kabalo ta sa mao nga context no sa mao nga incident. And as we continue with our sermon series with the theme Revive Spiritual Fullness in Christ, ang atong focus ni ining mao nga Domingo mao ang spirituality and discipleship, no, with emphasis on the zonal Bible study. Now, if you try to look at our chime bells na adiha sa front page, na adiha gibutang ang gi-quote nato dinha ang sinulat ni Arnold Fruchtenbaum nga mo'y atong gigamit usab nga resource material. Ug diha sa maong sinulat niya, iyahang gi-identify ang tulo ka klase sa disipulo. Una niyang gi-identify, iyan yung gitawag og mga categories of discipleship. Una is curious disciple. Ikaduha, convinced disciple. Ug ikatulo, committed disciple. Ang iyang giingon nga kana kunong curious disciple, mao kuno ng sige lang pangutana. No, sige lang murag ni appeal or ni uban siya diha sa iyahang pagkatinunan apan dili siya ready and willing nga mo offer sa iyahang kaugalingon. So sige ra siya questioning mind. No, tungod ra diana ra siya just because sa iyahang pagka-curious. Mo na giingon ning Arnold. Pero ganahan ko nga mogamit sa maong categories ni Arnold din ay author nato nini. But I don't want to use his category. Gusto na ko ni siyang gamiton as level of discipleship. Kayong mingon tag curious disciple, ana ra gyud ka pabilin ra gyud ka nga curious. Pero kung ato siyang gamiton as a level of discipleship,
ganahan ko nga kitang tanan magsugod diha sa pagka-curious, diha sa pagpangutana. Kay ug magpabilin ratang curious, dili ta satisfied sa ato ang nahibal-an. Pero kung anaa ta sa ato ang questioning mind, atong pangitaon gyud hangtod ta masatisfied. Mao na nga ako di siyang gamiton ang curious disciple as the first level no sa ato ang pagka disipulo. Now if ganahan mo nga mo identify sa inyong kaugalingon as a category nga curious disciple, you have the option to choose nga magpabilin ra ta nga curious. Pero kung atong gamiton ang level of discipleship, kabalo ko nga makarelate ta nga kitang tanan ni agi diha sa pagka-curious disciple. Gani, diha sa understanding ni Arnold, I think mauning iyahang gibasihan usab ang gisulti ni Jesus diha sa sulat ni Juan nga nagaingon, sultihan ko kamo, nangita kamo kanako, dili tungod kay nakasabot kamo sa mga milagro nga akong nahimo, kundili tungod kay nakakaon man kamo sa pan og nangabusog. Pastilan. No, so, mao na nanguyog na nahimong tinunan, nahimong mga curious disciple tungod kay ilarang ilan taw tuan na po si Jesus, so nana po to'y pagkaon dito ato ta. No, but no desire of being a disciple. But kung ato siyang ingnon nga level of our discipleship, we continue to ask question og mangita ta og tubag ni ana. So ikaduha nga giingon ni Arnold is ang iyang second category is convinced disciple. Ningon siya nga kining convinced disciple mao ning nagsugod pagka-curious, apan karon na-convince na sila sa pagtulunan ni Jesus. But then, though these learners are already convinced by Christ's teachings, they are not willing to commit for Christ's work and are not willing to risk their lives for the work of God. So, okay, na-convince ko, pero diha ra kutob, according ni Arnold. But with the level of discipleship, from being curious to being convinced, ako na siyang gigamit as the second level. Sumura og ning sakata. Kay human sa atong curiosity, human sa pagtubag sa ato ang mga pangutana, dunay conviction diha sa balaang espiritu. And I believe, no, once we are already convicted by the Holy Spirit, ang atong kasing-kasing o ang atong huna-huna is now being controlled and imprisoned by the Holy Spirit. Uot pasabot, ang atong paglihok o atong pagbuhat is now already led by the Holy Spirit. So, convinced disciples. Are we convinced disciples? Gamay ra lagi. So wala pa ta na convicted. Last na ra ba ni ron nga month natong maghisgot ta spirituality and discipleship. No, we should be convicted by the Holy Spirit because after being convicted, we now go to the category 3 and level 3, no, of our being disciple. And now we called ourselves committed disciples. Now, kining committed disciples, mo na ni siya nga human sa iyang curiosity, natubag ang iyang pangutana, na convicted siya sa Holy Spirit, and now that certain disciple already commit his or himself alang sa pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo. Now, these committed disciples are now being called by Jesus. So Jesus calls us Sir. Okay ba mo tawgon mo ni Jesus nga Sir? Bisag babae mo? Dili. Dili mo musugot? Nga tawgon mo ni Jesus og Sir? As committed disciples, we are now called by Jesus as sirs. Og
ang maayo or usa sa pinakamayo nga i-describe usab sa committed disciples, mao ang ikaduhang sulat ni Apostol Pablo ngadto ni Timoteo, nga niingon siya, itugyan sa mga tawo nga kasaligan ang imong madungog nga akong giwali at tubangan sa kadaghanan, aron kini itudlo usab nila sa uban. So now when Jesus calls the committed disciples again, Jesus calls them, Sir. Why, Sir? First, Jesus calls them to submit and surrender their whole life to Him. Itawag kita ni Jesus aron sa pag-submit o pag-surrender sa atong kinabuhi ngadto kaniya. And in the passage that we have heard a while ago, Jesus calls His followers to come to Him and to submit to His yoke. Now this is what the call of discipleship means. Submission to Jesus' yoke and not to the yoke of the world. Ang yugo sa atong Ginoong Hesukristo o dili ang yugo diha sa kalibutan. Submission of one's life to Christ means surrendering our whole being to Him. It means total surrender to Christ. It means walking the extra mile, doing beyond what is necessary or expected to please God. Walking the extra mile is our commitment to Jesus. Now this reminds me sa usa ka sugilanon, diha sa usa ka manok ug usa ka baboy. Siguro pipila ninyo nakadungog na ani nga sugilanon. One day, ang manok ug ang baboy naglakaw, agi sila sa kasimbahan. Nakakita sila nga dunay gi-launch ang simbahan nga feeding program. So nag-istorya sila, manok, muapil ka taan ng feeding program. Ingon pod ang manok, o sige, ganahan ka iko ana. Kay kitang duha na magyud tay ikahatag. Niingon pod ang baboy, unsa kahay atong ikahatag? Ingon sa manok, muhatag ta og ham and egg. Niingon ang baboy, time pa. Murag okay ra kay na nimo, kay para nimo contribution man na. Ako, commitment man. So walay nahitabo nila. Kay di man musugot ang baboy nga patyon siya. Kay commitment para niya. O para sa manok, just a contribution. Kay muhatag raman siya sa iyahang itlog. But my friend, that is what commitment is. That is the cost of a committed disciples. Laying down, surrendering and submitting everything to God. Unsa ang anaa kanato. Usahay lisod alang kanato ang pag-surrender sa Ginoo because we are still in the world. Mo-surrender ko sa Ginoo. What that would mean, surrendering everything that I have. Surrendering my whole being, surrendering my achievements, surrendering my wealth, surrendering my possession to God. Lisod. Lisod, tinuod. But when we surrender our life to God and focus on eternity, dili lisod. Surrendering and submitting to God is realizing that all the things that we have are just temporary and moving towards what is eternal. I know surrender will sometimes hurt and will not always feel good. Nga do kung akong isurrender akong kinabuhi sa Ginoo, perti magay na akong inom og supplement. Unya ako na Hinuong isurrender. Nga kung akong isurrender sa Ginoo ang akong material possession, perti gali na akong paningkamot. Sige gali kong overtime. Wala na gali ko'y panahon sa ako ang pamilya. Aron lang yun ko madako akong sweldo kay magsigi kong overtime.
But then, my friends, it would be easy for us if we shift our focus to what God offers us. Eternity. Jesus endured the cross because he understood the eternal joy and victory it would bring, not for him, but for us. Thus, totally surrendering his life to his heavenly Father, even if it cost him his life. Jesus calls us, any one of you who does not renounce all that he has cannot be my disciple. Jesus calls us to submit and surrender our life to him. Second, a committed disciple, or as a committed disciple, Jesus calls us to inspire others. How do we do this? Remember, nakahinomdom mo atong usa sa ato ang sermon nga Be Fat for Christ? No? Dako kay slag yes. Oh. Be fat for Christ, and one of the points is fit, no? Being fit to Jesus. Unsa man toy ibot pasabot ato? Ha? Fortify intentional trajectory. No? That is to inspire others, is to reinforce some intentional ways or path to bring others to Jesus. Now, diha sa Juan, Kapitulo 15, versikulo 15a, niingon si Jesus, tawgon ko kamo nga akong mga higala, kay gisultian ko man kamo sa tanan nga nadungog ko gikan sa akong amahan. Christ passed on everything that he had known from his heavenly Father to his disciples. And it was Christ's intentional way to teach his disciples. Aron usab ang iyahang mga disipulo makahimo sa pagpanudlo ngadto sa uban hangtod nga niabot kining maong pagtulunan sa atong panahon karon. Now this is what the Apostle Paul meant when he urges Timothy to teach others. Tudloi, i-share, ipakig-ambit kung unsa ang imong nahibaluan. And this is what zonal concept is all about. Kung unsa ang atong nahibaluan, atong itudlo didto sa lain-lain nga mga katawhan. But then it is not enough nga mutudlo lamang ta pinaagi sa pulong. Hinunua ang uban nga katawhan ma-inspire sa atong kinabuhi. Amen? Nga kanang og makakita sila nato, malipay sila. Dili nga og makakita sila nato, imbis nga ang ilahang adlaw nindot kaayo pagkakita nila ni kalit og kadag-om ang ilang kinabuhi. No? Imbis nga hayag unta kayong ilahang adlaw pagkakita agoy. Be an inspiration. That is what a committed disciple is. And it is incorporating into our lives the teaching of Christ. It is living out kung unsa ang atong mga nakatunan. Finally, as a committed disciple, Jesus calls us to be ready to receive the reward. Daghan kayong araw, no? Ready to receive the reward. Dunay duha ka klase sa rewards that we can receive as a committed disciple. Pwede natong matanaw in a worldly perspective, but we may feel that the one reward is dili kaayo maayo. I don't know kung reward ba atong tawag ani. Tungod kay kung mahimot ang committed disciple, it will cost us our whole life, as Christ calls us to deny ourselves. And that is putting Christ first above self, committing our lives to the cause of Christ, laying down our lives for Him, surrendering all our life, may not always have joyful rewards. Sometimes we meet rejection along the way.
And most often coming from our friends and family. Or perhaps, ingon nga disipulo sa atong Ginoo, dunay mga experiences of betrayal. Dunay experiences of being mocked. That is why only so few choose the path of discipleship to our Lord. Mao sigurong walay magpastor. Kay rejection, criticism, daghang mga panaway, daghang mga pagsulay. Well, mao na siya ang cost of discipleship. But another reward that we need to be ready to receive is offered by Jesus in our main passage this morning. Duol kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibug-atan sa inyong gipas-an ug papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako kay malumo ako ug mapaubsanon sa espiritu ug makapahulay kamo. Si Jesus nagpasalig, sayon ang yugo nga akong isangon kaninyo o gaan ang ipapasan ko kaninyo. Taking Jesus' yoke is coming into union with Him. Pagkahiusan nato diha sa atong Ginoo. The rest Jesus gives means being free from the burden of sin. Amen? Sin is a brutal slave master, and its slavery leads to death, while obeying God leads to freedom and righteous living. Christ's redemptive work on the cross saved us from the penalty of sin and broke its power in our lives. Pahulay ang gihatag sa atong Ginoo nga kanato. It is Christ's reward to the committed disciples. And this is offered to those who are committed and willing to come to Jesus. My friends, this is how it is to be a committed disciple. Gikan sa pagka-curious, dito sa pagka-convinced, dito sa pagka-committed. Now let me ask you, asa naman ta nga level karon? Committed. Ati Elio, dako kayo tingog, committed. So, if we claim to be a committed disciple, we are the one whom Jesus calls Sir. S. Submit and surrender our life to God. I. Inspire others. And are ready to receive the reward, which is rest from our God. And discipleship, my friend, is how people are going to walk with Jesus for a lifetime. Going back to our question, would you allow yourselves that Jesus will call you sir, no matter your gender? Yes. Hinay. Would you allow yourself? Yes. I am a woman. And yes, I will allow Jesus to call me sir. And it is my prayer nga kitang tanan muuyon usab. No matter what gender we are, muuyon ug mo respond sa pagtawag sa atong Ginoo nga sir. Amen? Amen. God bless us all. Tawag sa paghalad. Atong andamon ng atong mga halad, ikapulo ug uban pang mga pasalamat.
to find the words louder than I'll sing your praise. I will only sing your praise. Take
ginaampo ta. Ginoo ani among mga halad ikapulo og pasalamat. Dawata kini aron magamit kini sa mga ministeryo na aning among simbahan. Panalangin niyo sa Ginoo ang naghatag ug ang uban pang wala nakahatag sa ilang mga ikapulo. Ngin tanan namong ginaampo sa ngalan ni Hesukristo. Amen. Ang atong Ginoong Dios padayon nga nagatawag kanato. Diha sa iyang pag-ila nga kita iyahang katawhan. Kauban usab niini mao ang iyahang pagtawag kanato sa pagsunod kaniya. Nagahulat siya kanato. Ang atong Ginoo nagaawhag kanato nga moduol kita kaniya. Nining tungura diha sa ato ang paghalad sa atong Ginoong Dios sa atong mga kinabuhi. Atong gidapit o gidasig katong gusto nga mo rededicate sa inyohang kinabuhi ngadto sa Ginoo. Sa pagduol sa atubangan. Paghalad sa inyong kinatibuk-an. Ato kining buhaton samtang kita mag-aawit sa himno sa paghagit. Tinuod kayo do Dios nga natawag namo, nadungog namo ang imong pagtawag kanamo. Apan daghang mga butang Ginoo nga maoy mga himong hinungdan nga taliwala sa imuhang pagtawag. Dili midayon mo duol nganha kanimo. Kini tungod o Dios kay ang amo ang kasing-kasing o huna-huna. Wala pa namo ma-focus nganha kanimo. Ginoo tabangi kami nga makabaton sa kasing-kasing o huna-huna. Nga among mapunting ang among kinabuhi nganha kanimo. Aron sa ingon o Dios, tinud-anay gayud kami nga mamahimo nimo nga matinud-anon nga mga tinun-an. Salamat o Dios sa imuhang pagpakigtagbo kanamo diining kabuntagon. Salamat sa imuhang pagpasalig kanamo. Nga ikaw nagatawag taliwala sa among pagkamasupilon. Nga ikaw nagatawag taliwala sa among pagpamalibad nganha kanimo. Nga ikaw nagatawag ug nagapaabot kanamo nga moduol kami nganha kanimo. Busa nining maong gutlo o Dios, nagaduol nganha kanimo ang imong kinatibuk-an nga katawhan, ang imong mga anak. Pipila kanila o Dios nagaluhod sa imong atubangan. Ug bisan pa man ni adtong nagatindog nganha kanimo Dios, nagahalad sa tagsa-tagsa ka kinabuhi. Dawata kami Ginoo.
gamita kami ug himoa kami nga imong tinuod ug matinumanon nga mga tinun-an. Ginoo, panalangini kining imong mga anak nga niya karon diha nga nagasimba kanimo. Panalangini ang tanan nga sa makausapa nagahalad sa ilahang mga kinabuhi nga naa kanimo. Panalangini ug pamatia o Dios ang imong mga anak nga nagadala usab sa inang nagkalain-lain nga mga pag-ampo ug pangaliya nga naa kanimo. Ug malaumon ug masaligon kami o Dios nga ikaw nanimati kanamo. Katagi kami Ginoo sa pasensya sa pagpaabot sa imong pagtubag sa among mga pag-ampo ug pangaliya. Kini among mga pag-ampo Ginoo amo ang gisalig o gisangat nga naha kanimo. Pinaagi sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo. Katawhan sa Dios, humanato madawat ang gugma ug pasalig sa atong Ginoong Hesukristo. Manglakaw kita, diin kita ipadala sa atong Ginoo. Ug ingon nga iyang matinud-anon ug matinumanon nga mga katawhan, atong ipadayag, pinaagi sa atong kinabuhi, ang gugma ug kaayo sa atong Ginoo. Manglakaw kita, uban sa pasalig, sa panalangin o gugma sa atong Dios, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen ug amen.